So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, semifinals, tapos na natin ma-review yung Joss versus Snug, no? Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo. So andun yung rason kung bakit nauna yon kaysa dito sa Killua versus Blizzard, na supposedly ito dapat bracket A muna dapat bago yung bracket B, no? So yung reason is nandun sa review ko sa Joss vs Snug, kaya yun yung muna yung nauna. So kaya ayun, ito yung magiging pangalawang review natin sa semifinals ng 1UP 4, no? Killua vs Blizzard. So gaya nga ng review ko dun sa Snug tsaka Joss, ang sabi ko doon is looking forward daw kay Snug na makabawi kasi hindi naging maganda yung performance niya against Okram sa quarterfinals. Pero anong nangyari, nag-choke si Snug sa rounds 2 and 3. So looking forward naman ako dito kay Blizzard kasi napatunayan naman ni Blizzard na karapat-dapat siya dun sa spot sa quarterfinals as substitution kay Jans na umatras sa laban, no? So pinapatunayan niya yon against Dodong Saipa, kaso nga lang hindi natin nakita yung buong potential ng battle kasi si Saipa is hindi nakapaghanda. So although maganda yung naging performance ni Blizzard doon sa battle na yun, pero hindi natin nakita yung full battle kasi 'di ba, hindi handa na Saipa yon, no? So ngayon gusto kong makita yung full potential na Blizzard, tsaka syempre yung all out na Killua din, 'di ba? Yun yung hinahanap ko sa battle na to. So umpisa na natin to. Ayun, wala nang insights, basta I'm hoping na maging maganda, maging classic yung battle sa semifinals, kasi yung sa bracket B is nagkaroon ng hindi naging ganun kaganda kasi nga may choke, 'di ba? So sana dito malinis, maayos, dikit. Hoping ako na dikit, na bakbakan. Tignan natin. Para kay Blizzard FRBL 1UP Tournament 4, let's go! Crowd check muna. Game! Yeah! Si Joss na daw magkakampyon! Yun ang kumakalat na kwento. Por Diyos por Santo, di pa tapos, may pinapaupo na sa trono. Pues bago kayo magsalita ng tapos, may gusto lang akong linawin sa inyo. Hindi pa po nag-iisa yung Diyos, nandito pa yung Nazareno. Kaya panata, game! Pinabalik ako sa turna. At isa yung malaking himala. Biruin nyo, di pa ako champion, meron na akong 1UP na nakuha. Kasi malamang yung pagkatalo ko nung una, yan ang kanyang mapupuna. Bakit nagulat ka? Nakakainggit ba? Buti pa ako nabuhay, no? Yung pamilya mo, hindi na. Di ko babastusin magulang mo. Bibigyan ko lang ng remembrance. Ha? Yung mga magulang mo ang patunay na hindi lahat may second chance. Bako sabihin mo yung magulang ko mamamatay pa lang. Huwag ka nga masyadong advance. Malabong mangyari yon kasi meron silang gamot tsaka maintenance. Mahilig ka daw sa worship song? Na ka ng mabuting ehemplo. Kasi bilang gante sa iyong kabanalan, ikaw naman yung kakantahan ko. Ano, game? Yeah. Sabayan nyo ako. Sabayan nyo ako. Game. Pero si Bobby ay nasa langit na, pero napunta sa impyerno. Paano si Bobby? Mga magulang niya kinupupal ng todo. Oh! Patay na parents ko! Buti nga sa inyo! Tangina, sinigaw pa ng malakas. Dahil sa kakupalan mo ungas, di na sila tinatanggap sa taas. Oo, siya na mismo namimintas, wag lang siya mahanapan ng butas. Wala na siyang kinikilalang kaya naligaw na ng landa. Magulang mo na naman, okay. Magulang mo na naman, bakit? Mapa, so mapa na map, okay? Galit ka na? Wala kang karapatang magalit, bakit? Nakipaglibing ka ba? Tangina, ako ang pinakamabait mong makakaharap. Wala ka nang dapat ipag-alala. Bubuhayin ko yung mga magulang mo, ang kaso, hindi ka kilala. Yo! Hindi na sa kanya kawalan, mawalan ng magulang. Kanya nakamanhid si Ezekiel. Lumaki na siyang kupal at inutil, kakadikit na sa triangle. Sanay na siyang mang middle finger. Pag yung pamilya ay buo, sobrang bitter. Palibasa kasi daga, inampun ka lang. Stuart Little! Ha? Okay. Never ka pang nagkaroon ng title dahil yung ugali mo basura.
Pero kahit kupal tong si Bobby, marami pa rin sumusuporta. Ganyan ka-pay mo si Kilua. Dinaig pa yung artista. Sandamakmak yung kakampi kasi nga malakas yung aura. Aasarin mo akong Nobita. Ha? Ulol, iba na yung kwento. Kahit magtandem kayo ni Damulag, di nyo na ako mabubuli Suneo. Magtulong-tulong man yung triangulo, sa akin walang epekto. Hahatiin ko lang yung triangle parang nagbibiling sa resto. Maganda naging run mo, Kuneho. Di ko na yan maitatanggi. Habang yung sa akin naging usad pagong at yun ang aking pagkakamali. Ang kaso lang, kwento ko to. Kaya panalo ko palagi. Kahit anong ganda ng takbo mo, Kuneho, pagong pa rin yung magwawagi. Wala ka ng nanay, wala ka pang tatay. Ubus yung mahal niya. Ubus yung mahal niya sa buhay. Bagay lang sa'yo mawala ng tahanan kasi puro kadamay. Hindi na safe yung house kasi meron ng orphan. Pwes di mo ako mapapatay, tandaan mo pagong ako kaya ligtas ako sa bahay. Binastos ko magulang ni Mang Mang, nilagyan ko pa ng tagi-isang buntot, pati yung dental mo. Nilagyan ko pa ng tagi-isang buntot, pati yung girlfriend mong turon, kakantutin ka ng tulog, pati yung tropa mong manok, sasampuin ko yung buhok. Di mo pa rin nakuha yung buod. Pwes ka na munang sasagot, wala pa tayo sa exciting part, abangan yung mga rounds kung susunod. Okay. Round 1 ni Blizzard. Syempre performance, yes, malinis. Malinaw. Pero para sa akin hindi kulang, no? Kulang siya para sa akin, hindi siya pang semis, no? Yung mga banat niya kay Kilua about dun sa parents, narinig ko na yun sa past 2 battles. So dahil semifinals to, kailangan mo ng mas mabigat na angulo, kailangan mo mas maging creative, 'di ba? Yun yung pinaka essence ng yun yung pinaka essence ng tawag dito ng pag-advance sa mga brackets or pag-advance sa mga tournaments, no? Sa kada laban mo kailangan mo maipakita yung ano yung nag-improve sa iyo, no? Then ayun, maganda, hindi ko dinidisregard yung performance ni Blizzard, pero looking forward kasi ako, or naghahanap ako ng bagong mga angles na tatama kay Kilua. Then anong nangyari, it turns out na kung ano yung mga binanat kay Kilua before, ayun din yung mga binanat ni Blizzard. So feeling ko nakulangan ako, and ayun nga, yung presence is kulang, punches kulang sa bigat, kulang sa diin, kulang sa suntok. Sumusuntok siya, yes, hindi ko naman dinidisregard yung mga punches, pero bitin no? Sumusuntok siya pero hindi siya sunod-sunod. Sumusuntok siya pero hindi siya ganun kabigat. Sumusuntok siya pero hindi ganun ka-solid, no? Parang ganun. Kulang, and feeling ko yung energy ni Blizzard andon, pero medyo nakukulangan talaga ako. Hindi talaga siya pang para sa akin, sa akin lang naman yung returns ni Blizzard dito, hindi pang semis yung niya, yung mga banat niya kay Kilua. So kailangan mo kasi, 'di ba? Sabi ko nga, as you move forward or as you advance sa mga brackets, kailangan mo maipakita or kailangan mo ma-defeat yung dating ikaw, yung past battle mo, kailangan mo ma-defeat yun. So ayun, medyo nakulangan lang ako sa performance ni Blizzard dito. So tignan natin si Kilua. Pabida! Kung may dilang matabel! Ang cute ng pagong, no? Pag wala na siya sa shell. FRBL game! Game! FRBL na naman! Gigil ko lalong umapaw. Sa kalabang tinapat para ko sa nakaraan dumalaw. Pagiging desperado niya pangrasig. Kabubuhan mo pang-araw! Kaya bakit nandito ka? Nakakabisit to! Pero sige lang, ipilit mo! Araw nga di umubra sa akin, Blizzard, tulaw ka sa init ko! Pasalamat ka
tinalo ko si Rasik. Mas napabuti ka pa doon. Kasi pag winortail ka ni Rasik, Blizzard, butiki ka na ngayon. Hoy, butiki na tanga! Kahasil to legit, isa na namang tagahangang. Gusto sa akin humigit, malamang dilalamang iyang mangmang nasa batil sumiksik. Pag ako naasar po sa kalsangal, sabay untog sa'yo para sa pader ka dumikit. Pero congrats! Nasa semis ka na. Malupit ka overall. Solid ka na sophomore. Dark horse ka ng tournament na nagdamit na colorful. Tangay ng tumating na ay sa'yo pa naka-violet na shoes na may orange na damit. Ikaw na yung lods ko man. Halip sa pormahan. Kaka-horoscope mo yan. Horoscope pa, takina ka. Yung trip mo ang solid. Ikaw lang ang bukod tangi na tao na may zodiac sign na COVID. Kahit sa pagiging zodiac sign na COVID, mongolid ka rin talaga. Yung utak mo, di na okay pang bullshit. Yung pormahan mo mas weirdo pa sa mga wordplay ni Good Kid. Kahit sa pagiging ama, ubod ka ng weird chong. Pag almusal yung anak mo, pinag-uulam mo ng dingdong. Takina mo! Mukha at tomboy na may burak! Pero pagiging Blizzard, ini-emphasize niya. Kibo na umaasta na cool! Aisa. Aisa. Kasumanda ka makahon dito sa gagong na ani. Okay, yun yung pinaka sa lahat ng lines na nabanggit ni Kilua dito, yun yung pinaka para sa akin okay, no? At pumalo yun. Isa tomboy na nagpapaka-cool Aisa. Okay, galing nun. Kibo na umaasta na cool! Aisa. Aisa. Kasumanda ka makahon dito sa gagong na ani at tuluyang magbaon kung tripo pang magmalalim ako'y ubod ng galing! Banta ko magamin! Kakahintay mo na tama panahon, Aisa! Bagyo yung dumating! Welcome sa underground! Mararanasan mo pambihirang duelo. Kasumalang malas to sa init na pasentro. Iiwanan tong abo at sisigaw ng helno. Tong mahinang nerdo sa lugar ng mga diablos ng maitang yelo. Southern body mag-agad, wala nang malay nga to. Tong karaytas na ako sa pagsabay agad aray at rekta lamay sakto. Bilisan nung mamatay! May finals pa ako. Walang banat, Blizzard! Okay. Bitin din. Okay, bitin din tong round 1 ni Kilua para sa akin. Nanibago rin ako. So kung napanood nyo, ito, sana napanood nyo yung review ko kay Joss tsaka kay Snag. Ang pinaka-comment ko dun kay Joss is medyo nakulangan ako sa performance ni Joss doon sa laban niya kay Snag, kasi sabi ko nga naging malakas yung performance ni Joss sa laban niya sa kay Garchi tsaka kay Good Kid. Kaso nga lang pagdating sa laban niya sa quarterfinals kay Snag, medyo naglaylo sa mga medyo hindi ganun karami yung mga haymaker, mga punchline. Yun yung sinabi ko sa review ko doon sa Joss vs Blizzard, kung napanood nyo. Ay, Joss versus Snag. Panoorin nyo yun kung hindi nyo pa papanood. Then ngayon, round 1 ni Kilua, ganun din. Kung ano yung naging performance ni Joss sa battle niya kay Snag, ganun din yung naging performance ni Kilua dito laban kay Blizzard. So, medyo nakulangan din ako sa mga suntok or sa mga haymakers ni Kilua against Blizzard. Nag-expect ako kasi ang lakas ng laban nila ni Kilua ni Razik yung Razik versus Kilua. Sobrang lakas nun. Sabi ko nga pang semifinals na yung laban na yun 'di ba? So, sobrang lakas ng battle na yun talaga, as in. So, syempre semifinals, I'm expecting or I'm looking forward to Kilua to explore or to makarinig ng mas marami pa, mas malakas pang performance kumpara dun sa performance niya kay Razik, no? So, anong nangyari? Hindi natin na hit yon, hindi natin narinig yung malakas na Kilua
kapos. Para sa akin, kapos, kulang yung mga binanat niya dito against Blizzard. Buti na lang hindi nag-wordplay si Killua about sa Blizzard, kasi sawaan na ako doon, men. Sino ba yung nakalaban ni Blizzard about doon? Si Jans, kay Jans ata yun eh, no? Yung buong round puro Blizzard ata yung, basta may something na review ako na about, alam mo yun, Blizzard lang, kay si Jans ata nga yun. So ayun, medyo nakulangan lang ako sa naging performance ni Killua. Ang hirap tansyahin ng round 1. Pwede kong itabla, pwede kong ibigay kay Killua. Kaso hinahanapan ko pa kung sino yung mas lamang, sino mas powerful, 'di ba? So, sige. Dahil wala akong makita, inisip ko kanina ko pa inisip 'yon. Kung lamang ba sa punches, kung lamang ba sa haymakers. Hindi. So, I think yung round 1, just to be fair, ayoko namang ibigay kay Killua dahil mas gusto ko yung energy niya. Ayoko naman ibigay kay Blizzard kasi mas mas consistent siya from his past battle. Tabla ko muna to sa 8 puntos. I can't decide pa. So looking forward ako sa rounds 2 and 3 ng dalawang MC na magbibigay na sila ng mga mabibigat na suntok na mga linya. So round 1, tabla ko muna to sa 8. Parehas silang hindi ito yung ine-expect ko na performance eh. So let's go. Go! Tanginang galing ng linya. Bumpanis. Yung anak ko daw pinag-uulam ko ng dingdong kasi yung tatay niya Dantes. Oh! Sige na, ikaw na champion. Sa'yo na lahat ng pera. Ako daw si Aiza kasi malupit sa gera. Ay, sayang. Ay, hindi counted. Game. Tawagan nila ni Lennox, babe. Let's go, babe. Yak! Pag si Lennox mamahalin, pag si Sarah sinasapak. Tangina, delikado yung buhay mo pag may dugo diyang pumatak. Oras na saktan mo si Sarah, yari ka kay Akata. Tangina. Real talk, gago, di yun nauubusan ng energy. Pero pag ako sumapak sa'yo, makikita mo yung tala. Ano, Sarah? G? De, Bulma, pasensya na. Huwag mo nalang pansinin si Bobby D. Nandito naman si Vegeta, bubuo tayo ng family. Okay, sa mga hindi nakakaalam, reference niya is Dragon Ball. Mga Dragon Ball characters, si Bulma, si Vegeta, Bobby D, kalaban. Baka tawagin mo na naman siyang Inday na level 3. Di ba matagal na kayong magkaibigan? Biruin mo, pati profile pic niya sa FB, wino-wordplay mo sa laban. Pero nung di siya pumusta sa'yo, bigla mo na lang siya kinalimutan. Parang sa aking naglato-lato, nung di nakisama, tinapon na lang. Sa totoo lang, crush ni Killua si Sarah. Ang kaso si Sarah, si Rasik yung forever. Kaya nung natalo niya si Rasik, ayun, di siya makagit over. Pwes kung nabalahura mo yung teacher, sa akin ka naman susurrender, ako magpapalabas sa'yo, tawagin mo akong Tiger. Ha? Napanood ko laban yun ni Reaper. Grabe, nakaka-impress. Nakita ko yung galaw par, sabi ko, halatang nag-training sa Milo Bes. Pati sa NBA, napanood kita. Ang lupit mo doon. Yung sinasabi niya dito na kay kay pinapanood ko yun dati kay Miko, basta nag-trending yun sa Facebook si kalimutan ko lang kung sino, basta parang Miko yung pangalan nun. Nakita ko yung galaw par, sabi ko, halatang nag-training sa Milo Bes. Pati sa NBA, napanood kita. Ang lupit mo doon, in fairness. Di ba member ka ng Golden State? Ikaw si Shin Esteves. Tangina, yung battle nyo ni Rasik, the best. Kaso nakaka-stress. Paano yung dalawa, sayaw ng sayaw, inulit pa ng ilang beses. Tangina, yung dalawa, inulit pa ng ilang beses. Tangina yung one-up tournament, ginawa yung dance contest.
Napanood ko, puro kaldagan, parang Mighty ni Xerxes. Pinumpara niya pa sarili niya kay Naruto. Makakuha lang ng simpatsya. Hindi ka naman magiging malakas kung wala yung tulong ni Jiraiya o mentor niya si Xerxes. Tangina, di mo kami mapapaikot. Saktong ikaw nga si Naruto kasi yung teacher mo malibog. Si Killua ka ba talaga? Hindi ako makagets kasi Naruto reference yon. Ikaw si Naruto. Sino ka ba talaga, Chong? Basta kahit sino sa dalawa, parehas lang katang isip yun. Taga-anime yan, magkakampyon. Yun ang mithiin at mission. Pues akong sisira sa anime na parang live action. Todo sip-sip, Okay. naka-unico. Kaka-bad trip. Kay Babalu, dikit ng dikit para makalibre lang sa food trip. Pero pag talikod, ginagago. Pagkaharap, nagiging sidekick. Putang ina, yung pangalan mong Bobby, gawin mong rugby. Total pantawid gutom mo, pamamlastik! Tangina, lagi pang pumupusta kay Saki. Yung battle ginawa ng sabong. Tangina, kapag nagwawagi si Saki, palagi siya nagpapainom. Kada taya kay Saki, easy money, sulit na sulit, pagiging fandom. Talagang X ang galawan kasi kumikita sa ransom. Hindi pa kita tuluyan, Tangina, lupit nun. sa pang round na susunod. Pero yung babaeng gusto mong mabugbog, pinagtanggol ko ng malugod. Pati yung lolo mong sabog, pinaulanan ko ng kanto. O di mo pa rin nakuha yung buod. Kasi ikaw nang bahalang sumagot. Kung di totoo mga sinabi ko, irebat mo ng sunod-sunod. Irebat na sunod. Tangina, ang lakas ni Blizzard sa second half. Second half ni Blizzard, dun pumalo yung mga malalakas na suntok, dun nagkaroon ng sunod-sunod na haymaker, dun nagkaroon ng may bigat na punto. Sayang kasi alam mo yon, yung first half niya pinapanood ko, pinapakinggan ko. Nagkakaroon na ako ng thinking na uy, ito lang yung baon ni Blizzard sa round 2. Tapos biglang pagdating ng second half ng round 2 niya, dun nagkaroon ng sunod-sunod na suntok, and para sa akin enough yun para umangat or enough yun para maging same level niya yung performance niya sa round 1. Ang ganda nun, sunod-sunod yung yung mga haymaker niya para sa akin, yung una na umpisahan niya sa mga Dragon Ball character reference Then about dun sa ransom, kumikita sa Zaki, ransom, kasi pangalan dati ni Zaki, rap name niya is ransom so ang ganda nun, yung pinagtatanggol fandom, tumataya sa laban ni Zaki, ransom, astig yun, basta ang ganda nung scheme na yun, kaya nagustuhan ko yun. Tapos basta ang dami pa, basta yung second half, siguro last 12 lines, last 8 lines ni Blizzard, naging effective yun, no? Pero yung first half, medyo tahimik, medyo kulang. So, ayun. Nakulangan man ako sa performance ni Blizzard sa first half ng second round, pero yung second half ng second round niya is medyo pumulido yun, no? Umangat yun. So, tignan natin kung anong klaseng Killua naman yung mapapanood natin sa round 2. Di totoo mga sinabi ko, irebat mo ng sunod-sunod. Irebat na sunod-sunod! Yung gigil umaapaw! Shoota mo si Sarah! Shoota mo si Sarah! Nagsiselo si Araw! Tangina yung balat na atutumin! Nirime niya yung fandom sa inom, nakakatakot yung tugmaan, naka-Halloween. Tangina! Naka-Halloween ako! Game! Grabe man lait! Ang brutal, di ba? Natuwa sila! Kaso nung payat ka pa, kamukha kita. Real talk na agad, wala akong pa itong magalit pa to. Malait ka o, try mong mabattery pa o, pero di mo na matatagyan ang katotohanan na masakit malait ng taong mas pangit sa'yo. Tara maglaitan! Tingnan natin kung totoong papalagayan. Yung asawa mo ang cute! Parang Dodong Saipang nakabangs. Mukhang ex-convict siya mang mangat. Ang nakakatawa dyan, bars ka ng bars, yung asawa mo sumali na ng bahala na gang. Ako pinakakupal ng makakaharap, tsak maaasar ka sa akin. Yung nanay mong Pilay, aayain ko mag-jogging. Nanay nito sumali ng frat.
prating natatapilok. Iba taglay ng katangian. Kaso lumabas pagiging mangmang base sa kanyang nasalihan. Paano ko nalaman? Nasagot ko madali lang. Pilay na nga yung putang ina mo, naghanap pa ng kapatiran. Ay na, kapatiran. Okay, sumugat yon. Let's go, Bob! Eris pa lang naglaglayan na yan! Lumusot! Ako ay napanais, Lord. Pag-abroad kasi si Jans, kaya sa next round na paabot. Swerte talaga pag mongoloid. Kaya nasa semis ka na atrops. Kaso nga lang malas mo, kalaban mo, wala pang passport. Pero wag ka! Nakasakay na yan sa airplane. Naks, tama ka hayop talaga. Nasa EDSA pala si Gago, nakaparachute na siya. Kukusaw mo yabangan, palistulete pabida. Putapeting dumepende ko sa lente mahina. Para cute, kinonekta ko sa parachute kasi pag bumababa ako sa liga, madalas yung nakikita mga maere na linya. Ha? Mga maere na linya! Kaya huwag kang magyayabang. Nawala. Kaya huwag kang magyayabang sa taga-ikisan. Tulonggis gagong wak. Bakit? Naranasan mo na ba lumaban? Na yung audience hollow blocks? Oo, venue namin doon sa ikisan parang barracks. Pero kung gagamitin mo yung angle, pang beginner, meron kami doon literal na bars, kaya huwag kang bitter. Oo, construction set yung venue, kaya nga lumitaw mula doon si Bob the Builder. Bob the Builder. Kaya paalam na Blizzard. Bob the Builder, ano yun? Hindi ko alam kung cartoons ba yun or what, pero basta, pambata na ano yun, pambata na palabas yun, no? Dati kasi sa 5 meron yun eh. Okay, so tingnan natin to, pakinggan natin to. Di ultimo adios, kahit itodo mo lahat para sa akin ay tapos, ikay maghihikahos, buhay magtatapos na boss. Di ba gusto mo mag-finals? Pag pinatay kita ngayon, dun ka lang tatago sa Diyos! Gago, di pa ako tapos! Nagigigil ako! Ikay maikitin ako, di na magpipigil pa to! At kahit Blizzard ka pa, di ako mag-kill sa'yo! Ibanan, Kilo! Blizzard, let's go! Okay. Round 2. Killua. Nawala siya. Okay. Gitna. Sakto pa yun. Sakto pa yun yung gitna. Yung pagkawala ni Killua, hindi naman siya big factor. Kasi para sa akin, yung choke niya dun sa bandang gitna, ano pa yon, right place right time pa yon, no? Kasi gitna nga eh, so may possible talaga na, or may possibility or possibilities na ma-fill up or matakpan yung butas na yon, yung choke na yon, sa mga lines na sasabihin ni Killua right after ng choke na yun, no? And ayun nga yung nangyari. So para sa akin, right place right time yung choke na yun kasi gitna. Then yung mga following lines is na-cover up niya yung choke na yun, and enough yun para ma-offset, no, yung mga malalakas na linya ni Killua sa round 2. Natapalan niya yung choke na yun, yung butas na yun. So na-offset yung choke. Kaso nga lang, syempre, ang bayad nun, yung mga malalakas na linya ni Killua, no? So, yun nga eh, na, alam mo yun, nag-cancel out lang sila. So, ang natira doon, para sa akin, ang pinaka naging natira sa round ni Killua is yung umpisa niya hanggang bago mag-choke, no? Yun. Kasi yung nag-choke siya, tapos yung mga lines na sumunod, feeling ko yun na yung pang offset dun sa pantapal, kumbaga, dun sa choke na yun. So para sa akin, malakas yung second half niya. Kaso nga lang, kailangan mo makita yung choke na yun, pero in-offset na nga natin, 'di ba? So ang tinitignan ko na lang dito yung first half ni Killua, and
anong nangyari kasi yung first half ni Kilua medyo kulang eh. 'Di ba? Sabi ko nga yung pinaka malalakas na linya ni Kilua is nandun sa second half, which is in-offset na natin dahil dun sa choke niya, no? Nahihirapan ako sa malakas yung Blizzard sa second half eh. 'Di ba? Sabi ko nga yung second half ni Blizzard ayun naman yung nag-angat sa performance niya kasi yung first half ni Blizzard medyo tagilid eh, medyo flat, dull moments, pero yung pag second half ni Blizzard doon naman pumalo yung mga malalakas na linya. Ganon din naman yung nangyari kay Kilua sa round 2. Round 2 gitna nag-choke, then second half ng round 2 doon din pumalo yung mga malalakas na suntok, pero dahil nga may choke sa round 2 ni Kilua, in-offset yun. So ang mangyari, first half ni Kilua versus dun sa second half ni Blizzard, ayun yung naging labanan. So mahirap kasi yung round 2 ni Blizzard malakas, yung round 2 first half ni Kilua is hindi naman siya ganoon kalakas. So ang hirap kasi pwede kung kung yung round 1 kung yung round 1 tinabla ko, pero ang sabi ko doon is pwede kong ibigay kay Kilua or tabla. Yun yung decision ko sa round 2 sa round 1 round 1 Kilua or tabla. Yun lang yung decision ko, pero dahil nga hindi ako makapag-decide dun sa battle ng mga bara, tinabla ko na lang to be fair sa judging natin. Pero itong round 2 mahirap kasi second half ni Blizzard yun yung malakas. Yung second half ni Blizzard malakas yun, pero yun yung naging paraan para matapalan yung choke niya. Bali ang matitira talaga yung first half ni Kilua na medyo para sa akin naging dull, na hindi ganoon masyadong sumusuntok. Pasok yung rebat, yes, pero medyo kulang So first half ni Kilua versus na second half ni Blizzard, so mas matimbang para sa akin yung Blizzard doon. So ito naman ang thinking ko naman dito, pwede ko siyang itabla or ibigay kay Blizzard. Ganon no? Baliktad. Kung sa round 1 pwede kong itabla or kay Kilua, sa round 2 pwede kong itabla or kay Blizzard. Ganon yung decision making. Ang hirap kasi parehas naman lumalaban, no? Hindi naman nagiging one-sided yung battle para sa akin. Kasi kung naging one-sided yung battle, sinabi ko na yun sa inyo na yung first 2 rounds kay Kilua na yun, first 2 rounds kay Blizzard na yun. Hindi naman naging ganun yung battle 'di ba? Parehas silang may mga dull moments, parehas silang may mga flat moments, may mga dead air. So parehas silang may ganun, parehas may mga effective lines, parehas may nawawalang lines, parehas may hindi naging effective, ganun So para sa akin rounds 1 and 2 mahirap pa mag-decide Kailangan natin ng isang round para makita talaga kung sino yung lumamang sa battle. So ayun, itatabla ko muna yung rounds 1 and 2. Kailangan ko yung gawin kasi mahirap, no? Kung kahit naman ibigay ko yung round 1 kay Kilua, ibigay ko yung round 2 kay Blizzard, tabla pa rin naman, 'di ba? Pero itatabla ko muna to sa pares na 8, no? I can't decide sa rounds 1 and 2 Pasensya na, pero sabi ko nga sa inyo, ayoko maging bias, ayoko maging wala akong kinakampihan sa mga battle MC. Gusto ko lang naman magbigay ng sarili kong opinion. Tsaka bakit ko gagawin maging bias or piliin si ganito, si ganyan, 'di ba? Anong benefits nun sa akin, 'di ba? So ako, to be honest, magbibigay lang ako ng sarili kong opinion. So rounds 1 and 2 nahihirapan ako. Siguro kung live, no? Kung live ko to napanood, possible na makapag-decide ako, pero sa replay or sa sa online medyo mahirap na, no? Itatabla ko muna sa 8 puntos, rounds 1 and 2, so 16 all, no? 16 all sa rounds 1 and 2. Pwede ko namang ibigay kay Kilua yung round 1, pwede ko ibigay kay Blizzard yung round 2, so tabla pa rin, no? Pwede nating 8-7, so pares yun 15 points. Pero dahil para sa akin tabla naman yun parehas, 8-8 muna yun, 16 points all. Kailangan natin ng decision, kailangan natin ng extra tenga. Ito na yung huling round, pakinggan natin. Ang inan to, halata itong mga to, bias. Bob the Builder, ganun ka ng ganun. Ano yun, Wilson the Bus? Ayos, na-rebat.
Hindi, final siya na. Pangalan ng grupo niya, Triangulo. Ang pugad ng mga rapper na wak. Ang lalakas mambuli sa group chat, tapos pag pinatulan, umiiyak. Squatter daw ang 3GS, pinagkakalat pa sa Etibac. Pero pag may 3GS na rumesba, sumisigaw si manok ng bak 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 bak. Hiring ngayon yung Triangle. Naghahanap ng mga member na kupal. Isa sa mga requirements nila, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Gagi. Maya't maya sila nababawasan dahil pa negosyong matumal. Lagi sila naghahanap ng member, wala kasing tumatagal. Tangina. Para daw siyang si M-Site na magkakampiyon sa liga. Wow, Kiluwa, ikaw ba yan? Nagbago ihip ng hangin, yung dating hater, naging big fan. Tangina, paano kami maniniwala sa'yo? Wala ka namang pinaniniwalaan. Diba sabi mo, atheist ka? Ba't sumusunod ka sa Christian? Tangina, tiwalagang puta. Malamang pinagdadasal ng mga supporters mo, sana si Blizzard di na umattend. Mas putang ina nyo, Kiluwanatics, di ako namumonger sa event. Oras na ako ang makatawid. Hindi ako namumonger sa event, so di ako namumonger o di ako namumonger. Si Fonger kasi, 'di ba? Sabi nga sa flip top is hindi yun sumipot sa battle. No? Dito ko lang din nalaman, kaka-review ko ng battle, doon ko lang din nalaman 'yan. Maraming fans mo. Mas putang ina nyo, Kiluwanatics, di ako namumonger sa event. Oras na ako ang makatawid. Maraming fans mong magagalit, mararanasan mong maluto sa black, mala blackout entertainment. Ha? Sige ako na maitim. Mala Jamoran sa Memphis. Pero sa performance, todo bigay kahit yung fans, panayang critics. Ibinibigay ko ang lahat hanggang umiyak yung mga racist. Mangingibabaw yung N-word parang intro sa Netflix. Galing nun. Mangingibabaw yung N-word parang intro na Netflix. Okay, ang talino nun ha. Okay, malakas yung round 3 ni Blizzard. Okay. At yung trademark mong let's go Bob. Grabe, ang bigat. Kinagiliwan ng lahat. Sobrang bilis, tumatak sa utak kasi yung tira galing sa headshot. Oo, yung tindero ng motor, yung promotor. Oo, yung tindero ng promotor, yung motor. Oo, tindero ng motor, yung promotor. Yung linya na yon galing sa kanya. Para gumanda yung karera mo, sinakyan mo yung paandar niya. Patay. Natin si Kiluwa, hashtag let's go back. Putang ina. Putang ina, pinopromote ka pa ng tao. Ikaw na daw magkakampiyon, yun ang bukang bibig ng negro. Malakas ha, malakas to. Tuwan-tuwa naman si Gago, tanga, wag ka muna mainganyo kasi yung nagsasabi parang ng parang, it means hindi pa sigurado. Yung inaasam mong kampyonato, gagawin ko komplikado. Hindi sa pagmamayabang, bagos siya na tanging babalako. Binigay ko na 100%, sinugal ko na pati pato, pero oras na ikaw pa rin manalo, putang ina, pabalato. Kaya Kiluwa, sorry na lang. Hindi ko naman ito kagustuhan. Sinaraduan na ako ng pinto, pero muli akong pinagbuksan. Kung yung dalawang tanga na checkmate mo, pues di mo ko maekisan. Taga-wildcard ang magkakampiyon na parang XB Jensen. Ikaw ay tuluyang pinaslang kasama yung mga grupo mong barok. Pati mga supporters mong bulok, pauwiin ko ng malungkot ngayong di mo nakuha yung buod. Ito na ang babala ko at sagot, oras na di mo kumakil, top tier na yung kasunod. Tangina. Gagi. Patay. Strongest round ni Blizzard yung round 3. Grabe. So, ito yung inaantay ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan patunayan ni Blizzard yung spot niya as a substitution, 'di ba? Sorry, nabubulol. Na sub, 'di ba? So, yun. Para sa akin, napatunayan naman ni Blizzard 'yon. Ang lakas ng round 3 niya. Consistent siya from rounds 1 and 2. Pero yung round 3, kakaibang level 'yon. Kakaiba yung pinakita niya. Sobrang lakas nun.
hindi lang si Killua yung tinamaan, hindi lang grupo niya, 'di ba? Solid na round 3 para kay Blizzard. Ang ganda ang ganda ng execution, ang ganda ng choice of words, ang ganda ng mga punches, sapul talaga si Killua doon. Mabigat 'yon, pumupuntos. Ano pa? Solid na performance. Haymakers, nakukuha niya yung crowd nakukuha niya yung haymaker sa crowd ng natural, hindi pilit. So para sa akin, isa 'yun sa mga kailangang puntusan. Lalo na semifinals to, tournament to, kailangan natin maging strict sa crowd reaction, 'di ba? No? At para sa akin, hindi naman naging bias yung crowd dito. Malakas yung mga lines ni Blizzard, and para sa akin yung reaction ng crowd is ano ba, according naman sa mga lines na okay or mga malalakas. Hindi naman sila naghihiyawan sa mga di naman ganun kalakas na linya. Nagre-react sila sa mga malalakas mismo. So para sa akin yung crowd reaction nakuha ni Blizzard ng natural yon. So malakas. Kahit ako napapangiwi na ako dito. Ang lakas nung nagulat din ako kasi akala ko yung round 3 ni Blizzard magiging katulad dun sa rounds 1 and 2 niya na ganun lang, no? Parang mindset ko na okay, round 3 ni Blizzard baka same ng rounds 1 and 2, pero anong nangyari, hindi ganon. Mas mataas, mas malakas yung level, mas pumupuntos, mas mabigat yung mga punches, yung mga haymaker, kaya solid na round 3 para kay Blizzard. Malakas yung round 3 ni Blizzard, and if nangyari ulit yung performance ni Killua sa round 2 kay Blizzard yung round 3. Let's go! Kinira si headshot! Nice par! Pag kumuha ka ng ibay ka headshot, papalagyan ko ng sidecar. Game! Game! Alupit ang mga kataga na binitawan. Nakakasakit. Kala mo talaga! Di tayo magkahawig. Bad trip na yung Diyos sa'yo! Masasapa ka na! Pangit na nga mukha natin. Gago, nag-anak ka pa! Yung anak mo 3 years old, mukhang matured na Pikachu. Mukhang matured na Pikachu. Magana yung muka, laging nabubulaga. Yung laro mo, Pikabu. Sabi na kay Mike G, lahat ng nililigawan ko, study first, kaya kinakantot ko sa library. Kinakantot sa library? Grabe naman! Daming alam! Pinagsigawan mong kumakantot ka sa library? That silent ka lang! Okay. Kukusapang That silent ka lang. So alam naman natin, no, kapag sa library kailangan tahimik. library ay brutal! Si Uubray ang weak! Kahit basahin mo, galaw ka, magmumukha ka lang na bitch! Kung di mo pa to nuggets, player to na mabagsik. Manimala ay galaw ang kita-kita pagka-Kenneth, pag ako na nagparid! Kenneth pa rin. Speaking of Kenneth, trip mo? Magpanggap na Scarecrow sa gitna ng Kenneth Farid, sa Nuggets na NBA player yon. sakahan. Mo? Magpanggap na Scarecrow sa gitna ng sakahan. Asan yung Kenneth? Ikaw nawawalang apo sa tinutukoy ni Blaser na matanda na pala yan. Kapag ako nagkahayod kalabaw, mangangailangan kang advice. Lahat ng tao dito sa venue, agad yan mapapalize. Oo, sinadya ilang araruhin yung palayan para makita nyo naman na sa laban na to ako yung nagra-rise. Sige, ngayon ka pumapel, pilas ka sa magiting, tiyak-iyak sibak, pagkabiyak wala yung gising. Lalamulin na sagad, kahit lipas ay kakainin, at para matumbasan yung gutom ko sa laban, marami ka pang bigas na kakainin. Pinaakupal na kaharap mo, at dyan ako nasanay, turog mga kaaway na sila ay sinalakay. O ako na yung ulila, pero kayo, yung kinawawat ilalamay, nakakatawag kayo yung minamama nitong batang walang nanay.
O ako na yung ulila! Gamitin mo na palakso! Kayo naman yung may magulang na magdurusa palalo sa mundo! Parang binaltrato at mundo sila'y ginagagon ako! At ang masakit, mamamatay na lang magulang mo na dismayado sa'yo! Ano masakit? Ano masakit? Ayaw mo na? Time na? Tuloy pa! Hanggang kumpiyansa humina! Ano pairamdam na naririnig mo yan sa batang ulila? Ha? Wasa lang ba ang tao niyan? Sa imberso at manghihina ang loob nitong nerdong Okay baka sabihin niyo bakit hindi ako nagre-react sa mga bara ni Kilua. To be honest, parang kasing ganito na yung naging estilo niya nung last battle niya Kay Razik ba? Hindi ko alam kung kay Razik or kay Araw Hindi ko alam, nakalimutan ko na. Basta may ganitong linya, may ganitong punto si Kilua about dun sa yun nga na wala na siyang parents. Parang 'di ba may ganun May ganung hindi ko lang matandaan kung kay Araw ba yun or kay Razik na battle. Kaya hindi ako nagre-react sa mga linya ni Kilua kasi narinig ko na yung ganitong punto. Hindi ko sinasabi na yung linya mismo ganito, pero yung punto niya about dun sa parents niya na na wala na nga, naulila nga siya, something ganyan. Narinig ko na yun, no? Kaya hindi siya ganun ka-impactful sa akin, no? Kaya baka kasi sabihin nyo kasi may mga nagre-react may mga nagko-comment kasi sa mga vid ko na bakit hindi mo na-reactan yung ganun. So syempre yung iba, hindi ko na talaga mare-reactan yun. Dalawa lang ibig sabihin nun. Hindi ko na-reactan kasi hindi ko naintindihan, or di ko na-reactan kasi narinig ko na yun sa iba. So syempre hindi ko naman isa-isahin na pause, magre-react ako dito kasi narinig ko na sa iba. Hindi naman lahat magaganon ako, diba? Ito, tulad na ito, medyo mahaba kasi yung scheme nung about dun sa angulo or sa reference ni Kilua. Masyadong mahaba, kaya baka mapansin nyo na malakas naman yung mga banat ni Kilua, bakit hindi ako nagre-react. So ayun yung dahilan, no? May ganitong scheme na kasi si Kilua sa mga past battle na na-review ko sa kanya, kaya para sa akin hindi na siya ganun ka-impactful sa akin. Siya kumpiyansa humina! Ano pairamdam na naririnig mo yan sa batang ulila? Ha? Wasa lang ba ang tao niyan? Sa imberso at manghihina ang loob nitong nerdong sa batang taga-Ekisan tsaka Extograd. Sa biyahe ko papuntang Pinas, lahat kayo mapapalik! Let's go, Bob! Oo, let's go, Bob! Tuloy na sa pagbiyahe. Papunta sa finale ay ako na aabante. At sa makakalaban ni Diyos, isa lang aking masasabi. Kung naaligtas ka dito ay good deed, lumanda ka sa batang salbahe! Okay, malakas yon, kaso kay Diyos tumama yon. Ikaw ay tuloy ang pinaslang, nilagay ko pa sa iisang puntod. Pati yung asawa mong utot ng utot. Pinaiyak ko ng paluhod, di nyo pa ba nakuha ang buhod? Pangalan ko mismo ang sagot, kasi pagtapos ng kill, luwa na kasunod! Durog! Tangina mo! Frozen pa, let it go, patuloy sa tournament. Yo! Mahiya ka sa laban! Yo! Okay. Malakas yung huling linya, pero kay Diyos tumama yon. Pero para sa akin, mahirap man, pero para sa akin nakuha ni Blizzard yung round 3. Hindi dahil sa pinagbasehan ko yung mga angles, no? Mas maganda, mas nagustuhan ko yung mga angles ni Blizzard kasi sa dalawang battle ni Kilua na napanood ko, na review ko, yung ginamit na angle na angulo ni Blizzard kay Kilua, parang yun yung first time ko na narinig sa round 3. We're talking about round 3 kasi yung round 1 naumay ako kasi maat pa na naman yun, diba?
Tapos basta, yung we're talking about round 3 lang kasi ito yung pinaka naging deciding para sa akin. So, para sa akin mas naging effective si Blizzard sa round 3 ng battle. Malakas yung round 3 ni Killua. Yes, malakas yun. Kaso nga lang, sabi ko nga sa inyo, masyadong naging mahaba yung scheme ni Killua about dun sa masyadong naging mahaba yung scheme ni Killua dun sa parents niya, na ulila siya, anong pakiramdam, basta yun, na-explain ko na yun sa inyo. Malakas man yung round 3 ni Killua dahil nga sa feeling ko narinig ko na yon sa kanya before, kaya hindi ko masyadong mabibigyan ng ng enough na score yun or mataas na score yun. So ayun, based na lang siguro sa preferences na lang, no. Mas nagustuhan ko talaga yung laro ni Blizzard dito. Mas nagustuhan ko yung kung paano niya in-execute yung mga linya, kung paano niya pinagdugtong-dugtong yung mga punches. Mas naging kaabang-abang din para sa akin yung rounds 2 and 3 ni Blizzard. Para sa akin mas naging kaabang-abang 'yon. 'Di ba? Kasi ang naging ender ni Blizzard sa round 1 is antay mo yung round 2 and 3 ko, kasi kung ano naman yung ender ni Blizzard sa round 2 meron, basta, 'di ba? Kaabang-abang kasi continuous yung kwento. Yung kay Killua naman, right, pagkatapos ng isang round panibago na naman, tapos after nun panibago na naman. So para sa akin parang neutral no, after ng round na to, okay, may bago na naman tayong aabangan, tapos babanat si Killua. Kaso na anong nangyari, narinig ko na rin nga yung ibang mga angles, references ni Killua sa mga past battles niya, kaya hindi siya ganoon ka impactful sa akin, no. So rounds 1 and 2 tabla yun para sa akin, sa 16. Round 1 to 3 ni Killua para sa akin consistent, all 8-8-8 yun, 24. Then Blizzard, pinakamalakas na round niya yung round 3, kaya 8-8-9. So 25. So 25 to 24. Kung per round yung gagamitin natin, ito explain ko na lang muna sa inyo. Kung per round 1 tabla, round 2 tabla, round 3 Blizzard, no? Ganun yung ganun yung per round ko. Pero may isa pa akong per round, no. Pwede kung round 1 Killua, round 2 Blizzard, tas round 3 Blizzard. So pwedeng round 1 2:1, no? Pwedeng ganon. Then isa sa score sheet natin, pwedeng 8-7 sa rounds 1 and 2. Tapos 9-8 naman sa round 3. So ganon yung isang scoring. So 23 ata yun, 23-8-7, tapos tama, 23-24, parang ganon yung naging scoring. Pero ayun, para lang ma-visualize nyo kung paano ko in-scorean yung battle, kasi medyo dikit para sa akin medyo dikit talaga, and enough siguro yung score dito na 25-24 in favor of Blizzard para sa akin. Sa judging naman sa live, siguro kung 5 yung judges, enough na yung 3-2. Dikit talaga yung battle para sa akin, and congrats kay Blizzard kasi pumalag talaga siya. So pinatunayan niya na deserve yung spot, 'di ba, sa finals. So ang galing ni Blizzard dito. Unlike kay Snug sa review ko, na looking forward ako na mag-explode or mag-improve, bumawi si Snug, pero nag-choke pa rin siya. Pero rounds 1 to 3 ni Blizzard, consistent yung rounds 1 and 2, pero pagdating sa round 3 halimaw yun. Si Killua naman may choke ng konti, dahil semis to, kailangan natin makita yon, yung mga angulo kailangan natin makita yon, 'di ba? So ayun, Blizzard ako dito. Alam naman natin na Killua versus Joss ang naglaban sa finals, pero para sa akin Blizzard yung battle na to. Palagi kayo samahin kayo. Cardisha. 4-1! 4-1. So lima nga yung judges. So pakinggan natin kung sino yung isang bumoto kay Blizzard. Advancing sa finals, magingay tayo lahat para kay Killua! Yeah! Yon, shout out. May rounds namin natin na maganda yung laban. Congrats kay Killua, good luck sa final.
Blizzard talaga yun. Para sa akin, Blizzard talaga yun. Tinaw nyo, may bumoto na isa, diba? So, pakinggan natin yun. Saka shoutout sa asawa ko, sa trabaho ko. Hindi natin talaga ini-expect na mananalo tayo. Basta may bigay lang natin ng maganda yung laban. Let's go, Angelo! Yo, Kilua, Triangulo, shoutout sa kay Syler dyan, kay Kuya Ace, Sky, tao sa mundo, let's go, mga DK, binoto ko si Kilua. Bali round 1. Ang lakas ng round 1 ni Blizzard doon, pwede kong... Pero ang lakas rin ng ng balik ni Kilua doon, kaya tinabla ko siya. Tabla. Tapos sa round So, tabla, diba? So, meron tayong naging kaparehas, tabla. 2 naman, ganun rin ang naging senaryo na lakas din ng round 2 ni Blizzard. Pero binigay ko yun sa kanya dahil sa linis. Nakita natin doon, medyo May choke. naging dragging si Kilua. Tama Hindi yun. dahil sa sulat niya, dahil nawawala-wala siya. At nakita mo yung breathing niya rin, medyo kinakabo siya. Tapos sa round 3, kala ko magiging parang Blizzard ako doon dahil ang lakas ng round 3 ni Blizzard. Doon niya nilagay yung puro 1-2 niya. Sobrang lakas nun. Na nakakagula. Tapos, ayun nga, parang... Pero yun nga eh, nangyari kasi gusto ko siya itabla, kaso... Naging huli si Kilua na mas marami ako natatandaan sa kanya dahil sa recency bias ng dating. Pero sa quality over quantity naman, halos lamang rin naman si Kilua. Pero sa linis ng performance, grabe si Blizzard doon. Pero ayun nga, tabla ng round 1 ko, round 2 Blizzard, round 3 Kilua. Pero syempre sa round 3, paramdam ko, doon na ako yung nakuha ni Kilua yung momentum dahil nga last round yun. Okay. Crucial yun sa tournament. So, Kilua ako, pero props kay Blizzard, ang lakas nun. Ang lakas talaga ni Blizzard, man. Ako lang nag-iisang bumoto kay Blizzard. Bakit? Siya unang bumana. Yung intro niya, okay yun. Presence, ang lakas ng presence niya. Nagustuhan ko yung humor niya, yung jokes niya. Ang galing ng ginawa niyang diskarte, nag-two-liner siya kay Kilua. Tapos yung round 1 naman ni Kilua, okay yung presensya niya, aggression. Yung humor na kay Blizzard, yung aggression na kay Kilua. May rebat siya. Advantage ni Kilua, pangalawa siya babanat. Delivery jokes, aggression, kaso sa pinuntusan ko yung mga lines na tumatama sa kalaban. Lamang pa rin si Blizzard. Tapos round 2, ganun pa rin. Yung presensya ni Blizzard hindi nagbabago. Ayun yung pinakadikit na round nila. Nagre-rebat siya, yung jokes di nababago. Tapos yung minak niya yung ender ni Kilua. May mga haymaker na Tama. Kay Kilua, nagahibla lang yung lamang ni Blizzard. Tapos round 3, malinis kay Kilua yun. Tinapos ng malinis. Presence, aggression, 1 and 2 kay Blizzard. Congrats kay Kilua. Okay. Yo, Naib nga pala, binoto ko si Kilua. Round 1, sobrang ganda nung performance nila parehas. Halos parehas sila ng style, masakit sila magsalita, jokes, nagbabar sila. Sobrang linis nga ng performance ni Blizzard. Sobrang props kay Blizzard. Round 1, pero yung round 1 na yun, binigay ko yun kay Kilua. Nag-edge si Kilua doon kasi mas marami tumatak na linya si Kilua. Punto per punto, parang lahat ng banat ni Kilua para kay Blizzard. Tapos yung round 2, doon bumawi si Blizzard. Sobrang lakas ng round 2 ni Blizzard. Ang linis ng performance niya. At ganun ulit, sobrang consistent ng yung mga linya niya, mga bars, sobrang jokes, sobrang consistent nun. Yung round 2 ni Kilua, medyo, syempre tournament yun, so sobrang importante ng consistency. So medyo nag-stutter siya, kaya binigay ko yung kay Kilua. Binigay ko yung kay Blizzard. Lamang na naman si Blizzard sa round 2. Yung round 3, ang lakas ng round ni Blizzard. Feeling ko nga sa kanya, nung una sabi ko na Blizzard. Kaso nang bumanat na si Kilua, nakuha niya ulit yung momentum. Nag-rebat pa siya, tapos may call-out siya. Consistent yung naging round 3 niya. Andun yung giggle, aggression, lahat jokes, bars, sama-sama pa rin. Round 1 and round 3, binigay ko kay Kilua, round 2 kay Blizzard, kaya Kilua. Okay. Yo, Jesu, shoutout, top tier, FRBL, Motos. Napakaganda ng laban pare. Round 1, digit sila. Digit. Ay hindi, round 1, bibigay ko na malinaw yun kay Kilua. Round 2, Kilua pa rin kasi ang ganda ng build up sa mga tugma ni Kilua. Round 3, yun yung pinakamahirap na i-judge na round kasi sobrang dikit doon pare. Kaya binigay ko yun, in-edge ko ng konti kay Blizzard. 2-1, Kilua. Yun,
Semper, Artificial, round 1, sobrang lakas nila pareho. Ginawa kong tie. Okay. Tapos round 2, binilang ko na lang sa punchline count. Kiluwa, yung round 2. Tapos round 3, kita naman, Kiluwa. Okay. So, yun yung judging nila, no? Wala tayong naging kaparehas na ganong vote, no? Round 1 and 2 tabla. Ang mga naging kaparehas lang natin round 1 tabla. Pero round 1 and 2 wala na tinabla, no? So, ayun. May mga bumoto. May bumoto kay Blizzard sa battle at si Makoy yun. Naintindihan ko yung punto ni Makoy pero magkaiba kami ng nakita sa battle kasi rounds 1 and 2 daw yung kanya pero para sa akin 1 and 3 yung nakuha ni Blizzard doon. Pero yun, sayang pinatunayan ni Blizzard na deserve yung spot pero sayang kasi hindi siya yung nakapag-advance sa finals. Pero para sa akin Blizzard yung panalo doon. So pero maganda naman feeling ko naman magiging maganda yung battle ni Kilua versus Joss. So tignan natin yan bukas. Ano yung natin review natin yan bukas. So kita-kits tayo sa finals na ng 1 of 4. Nakaka-excite, no? So kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.